Hey, what's up guys? Dragon Royce here. So, it's 3 a.m. Di ako makatulog. So, i-dub natin tong unboxing ng Saitama from Amazing Yamaguchi. So, this is One Punch Man line nila na bago. So, this is the box. Ganda quality ng box. Dito ko siya bubuksan. But trinay ko muna siya kung kaya buksan sa ilalim para hindi na magpunit ng tape. Pero medyo mahirap kaya tayo kong sirain. So hindi ko na yan tinuloy. So proceed na lang sa may seal. So hiniwa ko yung tape. Yan, so the usual, dyan ako nagbubukas. So I think ito pa lang yung nabili ko na brand new na Revoltech. So first time ko hahawak ng Revoltech na brand new. So pre-order ko to kasi gusto ko talaga ng magandang Saitama na action figure. Nagkaroon ako ng bootleg na Figma pangit, so binenta ko, and I think pareho lang siya. Meron ka nung official, mas mahal lang, but this time ito bumili ako ng original na Revoltech at ang dami niyang accessories. So may hand accessories, punch effects, at may mga kung ano-anong extra pag naputol peg. So yan, ito mga stands, mamaya papakita ko kung para saan. So ito yung layer nya. So ito yung front layer with the actual figure, and yan sila. So yan, tinignan ko lang dito kung para saan yung mga effects. So yun yung punch, sonic boom kind of punch effect, tapos ito yung small punch effect, tapos meron tayong combo, serious mode, tapos meron din yung apoy, nagcha-charge siya ng serious punch. So yun yung mga accessories niya. So bago tayo sa mismo accessories, syempre check natin yung actual figure. It comes with an instruction manual. So ito reference mo paano mo ilalagay yung mga effects and accessories. So very detailed siya, in Japanese nga lang, pero madali naman siyang intindihin. So yung back to back, makikita mo saan sasalpak yung mga accessories. So buksan na natin ang mismong figure. Alright, so let's move on to articulations. So meron siyang wired cape, and ang medyo nakaka-throw off lang yung naka-floating yung dun sa may balikat. Pero yung cape, maganda quality niya, mukhang sturdy material. So yan yung pinaka laki ng cape. So yan yung sa shoulder nakaangat. Ewan ba't nakaangat, kasi dun sa promo pics para siyang nakadikit. So not sure if just may copy, pero nakafix kasi siya dun sa likod. Yan, hindi siya movable, or di ko alam movable ba yan, basta para siyang nakafix lang. Yung magagalaw mo lang forward and back, pero di siya dumidikit, floating cape lang siya. So skip tayo dyan sa cape. Yung head, maganda, full range motion siya, kahit anong gawin mo kayang-kaya. Mahaba yung dumbbell joint, malaki rin yung
socket. Para siyang SHF. Shoulder can move up like so. So malaki ang range. Revoltec to dapat nagagawa lahat. Ganda. Solid joint. Ayan siyang bicep swivel din. So yun lang, medyo gappy lang. Kitang kita mo yung pinaka joint. Kasi para mataas mo ng todo yung arms. And common na yun sa Revoltec. So bicep swivel, double jointed elbow, at straight straight peg, hindi siya ball peg. Yung sa wrist, yung gloves niya, yung sa arms, removable yan, pero di mo pwede i-rotate kasi naka-shape siya dun sa forearm, pero natatanggal yan. So yan yung butterfly joint. Ganda ng range, pwede mo siyang payakapin sa sarili. Yan, ganda. So meron siyang flap dun sa chest na maatras at maabante. So pwede mo siya stretch sa likod, ganyan. And up crunch, very good, very nice. Maganda yung joint. So super tight but smooth, side to side, very good. And then hip, minimal hip rotation. Not sure if you can remove the belt. Minimal hip rotation. I think you can do a 360 but I won't, baka mabali ko. Split, perfect. Side split, front split. So just be careful sa hip area kasi na-OC lang ako dun sa folds. Gusto ko yung scope is naka-face ng tama dun sa harap. So may hole yung butt para sa peg ng stand. Yan. So yung hip joint niya, yan, medyo annoying lang kasi pag nawala sa position, being wrong anatomically. So be careful, just remember the correct placement. Goes like this. Napunta sa harap yung puwet. So yan lang yung annoying part sa hip area. Saitama. Overall tight joints. Yan. So yan, nabalik ko na dyan. And then sa knees, double jointed. So ganyan siya. Yan. Okay. Ewan ko ba't patusok yung gawa sa tuhod. Ganyan ata lahat ng Revoltec. Kung maano ka, if you are more on aesthetic, I don't recommend sa Revoltec kasi talagang may dami siyang hati. So foot, ankle rocker. Yan, ganda. Foot hinge joint. Ayos. All goods. So everything looks perfect sa articulation. Siguro 9/10. 8 pala kasi nairita ako dun sa hip joint. 8/10 sa articulation. Alright. So yun nga, dito libadbaran ako sa gap ng cape. So kahit i-push mo siya, may gap pa rin siya. Pero medyo workable sa angle.
except sa front, kitang-kita mo may. Alright, so let's move on to accessories. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heads. So you can swap 7 heads. Then we have 5 extra hands accessories, combo accessory, punch accessory. So meron ka pang sabit, and yan, bigger punch or serious punch mo. And standard Revoltech stand. So lagay natin unang ulo, serious, standard serious face. So that's the default. Amazing detail. And then looking to the side, to the left. Yeah. So you can do pose for that. To the left is ready to fight. Okay. Or punching pose. Or like that. Then adjust your cape para maangas. Ayos. So you can do a lot of things sa isang head accessory, alternate heads. So it's more on your imagination and creativity. So here's another head looking to the left naman. Ayan, diba? Madaming magagawa. These are a decent amount of head accessories. So yung wala lang tayo dito yung goofy face, goofy Saitama face, Dasin lang tsaka Figma ang meron ata. So yan, very dynamic lahat ng head swaps. Dynamic ang magagawa. Your imagination is your limit. It's a really good figure. So dito pa lang, kung fan ka ng One Punch Man, recommend ko na to. Kahit wag din na kunin yung Genos, optional na lang. One Punch Man talaga. Saitama. Yan, no? Medyo ninanamnam ko yung head swaps kasi ganda ng marami kang magagawang pose. Maganda. Yan, ito yung pinaka matinding head. Galit na talaga siya dito. Naka serious mode. Push mo lang, hindi ko yata nasakto, pero madali lang yan. Pinahirapan ko lang sarili ko. So yan, pwedeng walking, pwedeng punching, lahat pwede mo gawin. Ganda. Ito yata yung favorite ko dito. Yan yung nilagay ko sa display. So lakad. Yung tape hindi madikit, yun talaga nakaangat. Alright, ganda. Hindi ko na nakita yung camera. Lumalabas sa camera kasi tinitingnan ko sa personal. Yan ang ganda. Yan. Super solid. So when you're posing, make sure anatomically correct siya. Yan, ganyan yan. Anatomical walking pose. So, yung kung saan nagsiswing yung hand, titingnan mo kung ano yung natural way ng pag-swing ng hand. Well, kung nagdo-drawing ka, madali lang yan. Kung hindi ka familiar sa mga pose, pwede ka naman tumingin ng mga picture ng naglalakad. Ito naman, galit na nakabuka. Shouting. Sabi niya, serious punch.
kailangan may paa na to kasi sumuntok siya. Tapos medyo naka-turn yung body kasi nag-swing. Yan, practice lang para makapag-post ng matino. Hindi mukhang kengkoy post. So minsan hindi siya nakasakto dun sa may para kasing ano to slit dun sa ulo. Kailangan sakto para maipasok mo. So yan yung ankle rocker niya magamit mo. So yan, medyo naka-tilt yung body. Yan, kakatapos lang sa muntok. Yun o, ganda. Kahit anong angulo talaga ganda niya. Yung cape lang talaga nakaangat yung ano. Ganun talaga siya. And then meron siyang effect. Pwede may lagay effect. Yan. Pwede to sa kahit anong figure. Mamaya pakita ko yung Dragon Ball figure dyan. Siningit ko. Ganda, diba? Kuha ka na. Dami sa Shopee. Gamitan mo ng voucher. Ito galing to kay Hobby Corner. Doon ako madalas umorder. So Hobby Corner, baka meron tayo dyan. Send nyo lang, re-review ko. Parang almost lahat ata ng collection ko galing Hobby Corner. Yan. So combo punch. Mamaya yan kasi pang right yun So swap tayo ng right naman. Yan, sinasabi ko may slit lang sakto. So yan, balik natin yung left. Nakabuka naman yan, daming kamay. Try natin. Yan, martial art hand, common anime hand. Ganyan yung ano niya, 4 pa nakabuka. Tapos ito combo, lagay natin yung sing-sing. So pinapasok to, iniipit lang sa hanggang sa masikip na part ng arm. Wala naman siya atang paint unpainted ata tong sa glove area, kaya hindi siya walang masisirang paint kasi nung trinay ko hindi naman gumasgas. Sisikip mo lang, push mo lang hanggang sa sumikip. Yan. For our English viewers, just turn on the caption if YouTube will understand my Filipino, because I don't feel like talking in English right now. So yan. So pinasok. Yan. Sakto mo lang yung slit. Kasi pag di nakasakto, hindi mo siya mapupush. So dito, di ko alam anong sinisilip ko dyan kasi recorded na to Mag-voice over lang ako. Kasi di ako makatulog. So, chinek ko yung manual para sa ba't ko chinek? Ito maalala. Skip natin yan. So di ko maalala ba ko siya chinek yung pagkapasok lang ata nung sing-sing. Tinitingnan ko dun. So yan siya, combo mode. Ganda tingnan So every week pwede mong palitan yung post dun sa cabinet mo, display cabinet. Iba-ibang dami niya kasing accessories. Pwede ibang ulo. Hindi ko pa ata push nakaangat pa yung sa batok. Serious mode. Iconic na naka-dark yung mata.
aso. Ganda. Kuha ka na. Solid. Combo. Galit na siya dyan. Ganda. Tapos wild cape. Okay, next accessory. Ano kaya sunod kong ginamit? Aba di natatry. So ito, dito ko lang discover atang natatanggal yun. Yung glove. Yun sa arms. Nahuhugot yun. Ewan ko ba't ginawa nilang nahuhugot kung para saan. So palit kamay. Ulo. Nagamit ko na balat ng ulo. Ito na lang yata. Hindi. Ano ba yung kinuha ko? Okay. Hindi. Shouting lang din. So, ginamit ko lang yung hand up sa kanan. So, ayan. Diba? Switch mode. Tumalon siya. Jumping punch. Boom. Charging punch. Parang ganun. Ganda. Or ito. Pwede mo siya lagyan ng boom effect. So, hindi yan. Mali yan. Mali ginagawa ko dyan. Hindi yan tama. Pwede siya. Pero hindi yan tama. Tapos stand siya. Ayan. Pwede yan. Pero hindi yan tama. Kasi mayroong tama. So, pwede siya. Pasok kasi yung peg eh. Pasok siya. Pero meron talaga siyang para dyan. Yan. Pinabit ko. Tingnan mo yung manual. Meron talaga siya para dun. Hindi lang diretso dun. So, kasi parang ano siya. Meron siyang saklay. Yan. So marami siyang gamit. Pwede yung nasuntok siya. Yung pinapakita ko dyan. Sinuntok siya. Sa kanya yung blast or effect. Impact. So, meron din siya yung sumuntok. So try muna natin yung ito try ko dyan. Yung saklay ata. Ayan. O yan. Ganyan siya. Tapos yung saklay. Pinihilig ko talaga yung ano yung sa stand. Pwede kasi siya. O, pwede. Asay na lang. Trick kung trip mo. Mas diba? Alright. Tapos yung may saklay. Try natin. Sa kanya mo naman ito isasabit. So paano mo isasabit? Siyempre, check mo yung manual. Palit lang ng kamay. Kasi siya yung sinasaktan eh. Nakabuka dapat lahat. Tapos umaray. Meron yung walang dot ata yung mata. Ito yata yun. Yung dot yung mata. White lang. Kasi yan sinasabit. So yan siya. Parang payong. Sabit mo siya sa ganyan. Or maganda ikabit mo muna yung effect. Para malaman mo kung iipit. Yan. Katusok lang siya. Kailangan mo pa nung isa pang yung maliit na sinasabit. Or pwede ata direkta. Pero may manual eh. Kinukuha ko ulit eh. Tingnan mo lang lagi manual pa kaysa mga hula-hula. So yan yung manual. Hindi ko pinakita sa camera. Pero yun, papakita ko dyan kung paano. Ako na yung umalam para sa inyo. So nakatusok. Yan. I-clip mo siya sa arm, shoulder.
pwedeng konting sabit or ipit na ipit. Hindi naman siya painted ata, so kahit ipit na ipit mo. Yan, nakaikot na nga ito eh. Dapat ipitin mo siya. Ito hindi ko inipit eh, sinabit ko lang sa sa braso. Pwede na rin. Tapos kumuha lang ako ng isa pang figure para i-partner. At yung napili ko si Krillin. Yan, SH Figuarts. So sinuntok siya. Krillin, pwede mo lagyan ng punch effect na maliit. Ayun, sa kanan. Kunin mo sa kanan, sa taas. Can use it this way when also use it. Punch effect. Lagyan mo nga. Hindi mo nilagay. Pinosisyon ko lang yata yung Krillin. So yun, ayan, kinuha ko. Suksok mo lang. Maliit lang kamay ni Krillin, so hindi mo na kailangan tanggalin. Diretso braso lang, yung buong braso ni Krillin yung sakop eh. Ayan, diba? Pwede yan kahit anong figure. Gamitin mo. Universal yung effect accessories. Tapos ito yung charging hand accessory dun sa right. Ayan, charge siya. Serious punch. Final attack. Yan naman. Yan o, ganda. So yun na yun, ito yung napili kong pose sa cheap display wood cabinet. Mura lang yan, nasa 1.4 lang ata yan, with voucher. Bili na, bye.